umusad ang kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte, maraming Pilipino ang agad nagtatanong, ano ang unang mangyayari? May agarang epekto ba ito sa kanyang posisyon? O isa na naman ba itong pakana upang sirain ang imahe niya sa publiko sa pamamagitan ng isang kaso na matagal na umusad at posibleng hindi matatapos? Mahalagang maintindihan ito. Hindi para pumili ng panig, kundi para malaman kung paano talaga gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag may kasong plunder, mabilis na itong hahantong sa hatol. Pero sa totoong buhay, ang ganitong mga kaso ay kabilang sa pinakamabagal, pinakakomplikado, at pinakamahirap patunayan. Kaya sa video na ito, isa-isahin natin bawat hakbang kung ano talaga ang mangyayari kung tuluyang umusad ang kasong ito. Unang hakbang, Office of the Ombudsman. Dito unang sinusuri ang reklamo. Hindi pa ito paglilitis. Hindi pa ito hatol. Ang tanong lamang dito ay simple pero kritikal. May probable cause ba? May sapat bang basehan para ipagpatuloy ang kaso? Sa yugtong ito, maraming kaso ang hindi na umaabot sa susunod na hakbang. Marami ang nadidismiss. Marami ang natetenga. At marami ang inaabot ng buwan, minsan taon, bago pa man makagawa ng desisyon. Kung makakita ang ombudsman ng sapat na basihan, doon pa lamang maisusulong ang kaso. At dito pumapasok ang ikalawang hakbang, ang Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan ang espesyal na korte na humahawak sa mga kasong may kinalaman sa mataas na opisyal ng gobyerno. Para sa isang plunder case, hindi sapat ang hinala, hindi sapat ang opinyon. Kailangan ng malinaw, matibay, at dokumentadong ebidensya na may malaking halaga ng pondo ng bayan ang sinasabing ginamit ng mali. Ito ang dahilan kung bakit bihira at napakahirap mapanalo ang plunder cases. Ngayon, isang mahalagang tanong ang madalas itanong ng publiko. Maaari bang matanggal agad sa pwesto ang isang vice president kapag may kasong plunder? Ang sagot, hindi. Ang kaso sa korte ay hiwalay sa proseso ng impeachment. Ang impeachment ay isang proseso sa Kongreso. Ito ay politikal, hindi hudisyal. Ibig sabihin, kahit may kasong nakabimbinben, ang isang vice president ay mananatili sa pwesto hanggat walang impeachment at wala ring pinal na hatol. Sunod na tanong, gaano ba ito katagal? Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga kasong plunder na umabot ng 10, 15, minsan 20 taon. May ilang nauwi sa hatol. Mas marami ang hindi. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nadidismaya. Dahil kapag ang hustisya ay sobrang bagal, parang nawawala ang saysay nito. Habang tumatagal ang kaso, isang mahalagang realidad ang kailangang tanggapin. Ang laban ay hindi lang sa korte. Ito ay laban din sa publiko, sa media, sa social media, sa opinyon ng mamamayan. Habang umaandar ang kaso, umaandar din ang naratibo. May magtatanggol, may mag-aakusa, may maniniwala, may magdududa. At dito, nagiging kasing halaga ng ebidensya ang kung paano naiintindihan ng publiko ang kaso. Sa huli, kung umusad man ang kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte, hindi ito magiging mabilis, hindi ito magiging simple, at hindi ito agad magbibigay ng malinaw na sagot. Ngunit ito ay magiging isang malaking pagsubok. Isang pagsubok sa sistema ng hustisya. Isang pagsubok sa mga institusyon. At isang pagsubok sa kakayahan ng bansa na panatilihin ang pananagutan kahit sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Sa dulo, ang tanong ay hindi lamang kung sino ang panalo o sino ang talo. Ang mas mahalagang tanong ay ito. May mananagot ba talaga?